Magandang araw mga banateros! Malupit na naman ang mga nangyari dito sa mini trial na ginagawa ng House Committee on Justice. Nako. Alam nyo, itong impeachment kuno na mini trial nila kay BP Sara Duterte ay tila naging open mic na lahat ng galit sa Duterte family. Imbis na diretso sa ebidensya laban sa ating Vice President, bigla namang hinila ang pangalan niya sa pagkamatay ni dating Gobernador Digamo. Tapos, pati ang speech ni Mayor Basti Duterte, aba, pinagdiskusyonan. Ano yan? Ano yan? Teka lang, si Mayor Basti ba ang ini-impeach dito o si BP Sara Duterte? Anak kayo ng mga weteng, oo. Ay, weteng. Speaking of weteng, kamusta na mga mga sugal dyan sa Negros? 'Di ba sabi ninyo si Tebes lang ang may kagagawa niyan, bakit tuloy-tuloy pa rin daw? Nako po. Kaya ang tanong, impeachment hearing ba ito o political demolition derby? Kasi kung lahat ng sinasabi ng kapatid, Tatay Callado at kahit sino pang may apelidong Duterte ay idinidikit kay BP Sara. Pati nga komento, alam nyo ba? Nakakabuisi talaga. Pati komento ng mga netizen doon sa isang live o ginawang ng mga Duterte. Aba, ibinibintang kay BP Sara Duterte. Parbagang ang gusto nila kapag hindi nila kayang patumbahin si BP Sara sa mismong kaso, hahanapan na lang ng kung ano-anong koneksyon. Kahit malayo, kahit pilit, kahit ang dating ay propaganda na lang. Di ba? Kahit ang dating ay propaganda na lang. At dito, papasok ang pinaka-importanteng tanong. Which is, may matibay ba silang ebidensya? O puro drama lang ito? Di ba? Insinuation at political script lang. Kasi nga sa totoong ustisya, hindi sapat ang feeling namin may connection. Hindi sapat ang Duterte kasi. Ang kailangan, ebidensya. Pero kung alaman ng mini trial ay mga banat kay Mayor Baste, mga lumang paratang, ang mga isyong ipilit na dinidikit kay BP Sara Duterte, mukhang hindi na ito paghahanap ng katotohanan. Mukhang paghahanap na lang ito ng paraan para tanggalin si BP Sara Duterte sa 2028 presidential race. Kaya mga banateros, kapit kayo hanggang dulo dahil hihimayin natin to. Impeachment nga ba? O isang political teleserye? At ayaw pa nilang pagbotohan ng tagal-tagal. Bakit hindi pa dalhin sa plenaryo at pagbotohan na kung talaga bang impeach si BP Sara Duterte o hindi? Ako, challenge ko. Ito lang. Dalhin nyo na sa Senado. Dalhin nyo na sa Senado. Bakit di nyo madala-dala sa Senado? Alam nyo kung bakit? Mamaya sasabihin ko sa inyo. Alam nyo kung bakit di nila madala sa Senado? May sikreto akong sasabihin sa inyo. Unya. Ha? Panoorin nyo lang to hanggang dulo. At sana naman po, ngayon pa lang, mag-like, mag-share na kayo. Importante kasi yung unang bahagi, isinishare nyo kaagad. Yung unang bahagi, nila-like nyo na kagad para isasuggest na ito ng YouTube sa mga ibang kababayan natin. Kasi alam nyo naman, ang mga media ngayon, puro bayaran, di ba? Konti na lang ang nagsasabi ng katotohanan at tayo dito sa social media, marami rin dito mga bayarang vlogger, di ba? Narinig nyo naman yung sinabi ni Sir Jack. Oh, di ba? Sabi ni Sir Jack, inalok daw siya para siraan si BP Sara Duterte. Naku po. Bukas may komento tayo dyan, kaya abangan nyo rin. Anyway, pag-usapan na po natin itong issue na biglang pumasok si Digamo sa issue na to. Nakakatawa talaga mga kababayan dahil ewan ko baka mamaya pati yung pagkamatay ni Ninoy ibintang kay BP Sara Duterte. Di ba? Sa tingin nyo, baka kasi one day si BP Sara Duterte na ang may dahilan ng pagkamatay ni Ninoy. Yan ang sa tingin ko mangyayari kasi ngayon, tapos na yung, hindi naman tapos, pero meron nang nakusahan si Arnie Tebes. Nakakulong na nga ngayon dahil sa pagbibintang ninyo. Ngayon naman, ipipilit nyong idikit yung dumalaw kay
Arnie Tevez, daw, the CBP Sara Duterte. Di ba? Anak kayo ng wedding, oo. Ang lupit nyo talaga. O, pakinggan natin to. Is Congresswoman Janice Digamo. Naalala ko lang kung during our determination of substance, marami kang pinaiyak. And I overheard that today is the birthday of your husband. Tama po, that's right po. And instead of spending it Wow! with him dun sa amin, I decided to come today because there are things that troubles me that I would like to raise to this August budget. Wow! 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 Mahal na mahal ang asawa. Mahal na mahal ang asawa. Di ba, birthday ng asawa, nandiyan ka. Ano kaya ang mas mahal? Ano kaya ang mas mahal, mga kababayan? Yung birthday ng kanyang asawa o yung pagpapala sa pagpunta dyan at pag-insinuate o pag-bibintang ng kung ano-ano kay BP Sara Duterte? Ano kaya ang mas mahal? Ang tanong, mahal ba talaga? Yun ang tanong, di ba? Mahal ba talaga? Ewan ko. Pero 'di ba iba yung balita noon eh. 'Di ba sinabi ng mga dating security ni Zaldico? Sila nagsabi, hindi ako ah. Ako di ko naniniwala doon. Na kayo ba naniniwala kayo doon? Bawat attend daw diyan milyon-milyon. Sabi ng mga security, ako di ako naniniwala. Hindi ko naniniwala. Kasi napaisip ako, ba't kaya tinatagalan ito, no? Sabi ni Luis Tro, sapat na, more than enough to transmit it to the plenary. Kung ganun, not pa to. Bakit meron pa nito? Kung sapat na pala, pagbutuhan nyo na! I dare you! Pagbutuhan nyo na. Ba't di nyo pinagbobotahan? Naku po, mukha tuloy babalik tayo doon sa akusasyon ng mga dating security ni Zaldico na bawat hearing, lalo na sa panggigipit kay BP Sara Duterte, ay may milyong-milyong hinahatid daw sa kamara. Every time yun. Hindi ko naman sinabing sa kanila inabot Wala ko sinasabing sa kanila inabot. Wala rin naman sinasabi yung mga sundalo sa kanila inabot. Basta, every time daw na merong matinding hearing laban sa mga Duterte, nagdadala sila ng mali-maleta, hindi pala mali-maleta, envelope na naka-paper bag, malalaki na may lamang 2 million or 4 million. Nakalimutan ko na exact amount. At dinadala sa opisina. Tapos, isa-isang pumupunta daw yung mga congressman mismo at kinukuha. Sino kaya yung mga nakatanggap doon? Imaginein mo, nakailang hearing na sila dito sa House Committee on Justice. So sabi mo ng 3. Kung conservative, 2 million ang daw, di umano, sabi ng mga sundalo. Ako, hindi ko naniniwala eh. Hindi ko naniniwala. Baka mahigit pa. Hindi ako naniniwala eh, di ba? Nakahilang hearing na ho sila. Ano sa tingin ninyo mga kababayan? Ito kaya ay makatotohanan na dahilan kung bakit tinatagalan nila even if kumbinsido na sila na this is more than enough to have a probable cause? Kasi hindi ko kasi maano yun eh. Maedikit. Kumbinsido ka na pala. Sabi mo more than enough to have a probable cause. Ano pa ito mga hearing na to? Yun lang naman ang gusto ninyong malaman, di ba? If there is probable cause. Meron na pala eh. Sabi nyo more than enough. Bakit pinatatagal nyo pa? Unless merong benepisyo. Di ba? Meron pa kayong benefisyong natatanggap. Hindi natin alam kung ano yung benepisyo na yun. Hindi. Kasi always remember this. Gagawin mo isang bagay dahil either you're happy or you have something to get.
Di ba? Lahat naman tayo eh. I'm not saying it's always money. Alimbawa, ako, bakit ako nagbablog? It's not something to get from my vlogging. It's something na nailalabas ko, damdamin ko. Yun yung natatanggap ko. Nailalabas ko yung damdamin ko at konting kaalaman ko pagdating po sa mga issue. Di ba? Nailalabas ko yun. Yun yung natatanggap kong satisfaction. Ang tanong, anong satisfaction ninyo sa kahit nalaman nyo na meron at more than enough probable cause, tinutuloy-tuloy nyo pa rin. Anong satisfaction meron yan? Naalala ko tuloy uli yung sinabi ng mga sundalo. May dinadala-dala kaming mga paper bag at isa-isang pumapasok daw, di umano, allegedly, sabi ng mga sundalo, sa opisina ni Speaker. Opisina pala ni Zaldico ata yun. Okay, I'm not sure. Basta, pagpasok daw ng mga congressman doon, paglabas may daladala ng paper bag. Ano kaya laman nun? Danggit? Tuyo? O papel? Ay! Digamo, birthday ng asawa mo, wala ka doon, nandito ka. Bakit? What satisfaction do you receive in your heart? Malay mo, nagiging masaya siyang kundi-kundi na si VP Sara Duterte. Kayo naman, mga judgmental kayo. Wala naman ako sinabing nakakatanggap siya ng pera. Ang sinasabi ko, satisfaction lang. Di ba? Kasi may ganun naman eh. Kayo talaga, mga judgmental kayo. Right. Let's hear from the Honorable Congresswoman Janice Digamo. Madam Chair, hindi po ako lawyer. Lumayas ka na dyan, di ka pala lawyer eh. Wala ka palang alam, babatas ka. Pero sa tingin ko po, what I am about to say has something to do with the security, not just of the province of Negros Oriental, but in a bigger scale, the whole country in general. Wow! The Vice President and the alleged mastermind of my husband's murder appear to share a common connection through attorney Ferdinand Tupacio, who is both the lawyer of Mr. Teves and a known ally of the VP. We also learned that the Vice Diba sabi ko sa inyo, noon pa lang sablay na ito, marami pang nagagalit sa amin eh. Bakit daw namin kinakampihan si Teves? Hindi namin kinakampihan si Teves. Ang punto lang namin, pag ang tao sablay, sablay. Sablay to noon pa. Ang dami, alam mo, wala akong pakialam kay Teves kung ano man ang meron sa kanya. Kaya lang, sabi ko nga, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Mali talaga ito noon pa eh. Noon pa sablay na ho ito, yung mga bintang niya, yung mga diskarte niya, yung mga dahilan niya. Puro sablay. O, kita nyo na ngayon? Dito, makikita mo, political talaga siya. She is a political person. Hindi siya talaga kinukundinan si Teves dahil talagang may sala si Teves. No. Talagang ni-remove lang nila ang mga Teves doon sa lugar nila. They cannot do that without the help of the national government. Kaya nga ginamit doon, di ba? Naalala nyo, national government, dyan bumida-bida si Abalos. Bakit? Kasi nga, hindi nila kakayanin si Teves ng botohan o eleksyon. Ngayon, lumalabas, nakita nyo, tinatadtad at ididikit ngayon kay VP Sara Duterte si Teves. Kitang-kita ninyo eh, di ba? President visited Mr. Teves while he was in jail. So, At first, there were different reports about that visit. Later, it was clarified that the visit was indeed of Mr. Teves, according to SILG Rimulya. However, during a Justice Committee hearing,
Congressman Chel Jokno raised a serious concern that the purpose of that visit may have been related to harming Mr. Madriaga, a witness to this case. Madam Chair, if there is even a possibility that this is true, this is really very alarming. Until now, we have not heard any clear explanation from the VP. There was an interview that she was asked whether or not the visit indeed took place. And the answer was brushed aside, and I think what she said was, hindi niya kilala si Madriaga, but did not answer directly whether or not she went to visit Teves in jail together with his lawyer. As the second highest official of the country and someone who plans to run for the highest position, the public deserves a clear answer. Ganito po kasi yun. When my husband was murdered, kayang gawin ito ng isang politiko. At mas lalong kaya itong gawin ng walang katakot-takot kung ang backup ng isang taong may kilalang assassin ay isang taong nakapwesto sa ikalawang pinakamataas na posisyon ng ating government. First of all, anong masama kung dumalaw siya? Ibig bang sabihin lahat ng dumadalaw kay Teves ay mamamatay tao na? Una-una, Teves is not yet convicted. She is deprived of liberty but he is not convicted. So hindi mo masasabing may kasalanan na siya. Doon pa lang, malabo na kagad ang statement nito. Always remember, sabi nga, hindi ka abogado, tanga ka lang kung pinaniniwalaan mo meron na kagad siyang kasalanan. Bakit? Our laws o our constitution, di ba? Sinasabi yan. Until proven guilty, that person is innocent. Therefore, innocent pa po siya. Deprived of liberty pero hindi pa po siya naku-convict. Kung walang conviction, that person is innocent. Plus, if that person is innocent, ibig bang sabihin, yung dumalaw sa kanya ay meron na kaagad motibo na back-upan siya? So lahat ng dadalaw sa isang taong may kasalanan ay di pala kasalanan, wala pa pala, hindi pa convicted. Lahat ng dadalaw sa taong deprived of liberty, meron ng kinasangkutan. Hindi ba pwedeng dumalaw lang dahil political ally? Halimbawa lang, totoo na political ally ni VP Sara Duterte si Teves. Ibig bang sabihin nun, masama na kaagad na dumalaw siya? Ibig sabihin ba nun, mamamatay tao na kaagad siya? Ibig bang sabihin nun, siya ang backer ni Teves? Ang labo naman ata nun. Hindi kasi, malay mo political ally, kailangan mong samahan, bigyan lamang ng lakas ng loob. Di ba, na lumabang ka, kung sa tingin mo ikaw ay napapagbintangan lang, mag-provide ng advice. Di ba? Hindi naman ibig sabihin ganun. So kung ako pala ay babibintangan sa aking mga kasamahan, hindi ko na sila lahat sasamahan. I will just live my life alone. Para kasi baka mamaya may ginawa silang masama, ibintang sa akin. Kasi magkaibigan kayo, so ganun din kayo. Di ba? Halimbawa, bagbintangan si J. Guevara na malakas kumain o manyakol. Pag sunamaan ko ba, ibig sabihin, ganun din ako? Dili man, ha? We have also heard statements made publicly that included threats against other officials. Some may say these were said out of emotion,
But for families like ours who have experienced real violence, we cannot take such statements lightly. We know that words, especially from powerful people, can have real consequences. That is why we are asking for clarity, truth, and accountability. In fairness to the Vice President, since she is not present today, maaari ko ba pong i-direct yung aking mga katanungan to the National Bureau of Investigation? You may proceed, Honorable Digamo. Wow! NBI Director, sir, may I know of the current status of the investigation regarding the reported jail visit po? Well, nag-imbestiga po kami dyan dun sa visit na yan, and we have established that on 2 occasions, Vice President Sara Duterte visited the BJMP in Campagong Diwa, initially trying to visit Ramil Madriaga, but Naks. we were informed by Madriaga that ayaw niyang humarap. Una-una, NBI Director, hindi kami naniniwala sa'yo na gusto yung bisitahin ni BP Sara Duterte si Madriaga. Hindi ho stupido si BP Sara Duterte. Sir, hawak ng gobyerno si Madriaga. Why gobyerno? Kasi ang Bureau of Correction o yung BJMP din, hindi ko alam kung anong naghamahawak sa kanila dyan, ay yan po ay gobyerno. Gobyernong, alam naman natin, kinakalaban si BP Sara Duterte. So, alam na nga ang pinagbibintangan siya na meron siyang link kay Madriaga na nagbibintang sa kanya. Abay, dadalawin niya pa. Ang tanga naman niya. Puno na CCTV yung kulungan. Pupunta lang siya doon. Kasi pinagbibintangan ako ni Madriaga, so dadalawin ko siya, baka mahilot ko siya. Sinong taong maniniwala sa ganong klaseng kwento, Direktor? Hindi. Sinong logical na tao? Logical na lang. Yung tanga maniniwala. Sigurado ako maraming tanga dyan na maniniwala, lalo na yung mga bayaran troll. Pero yung mga taong may logic sa utak nila, nasa tamang kaisipan, maniniwala na si Madriaga na binagbibintangan si BP Sara Duterte na kung ano-ano, tapos nandoon, hawak ng gobyerno na puno ng CCTV, bigla na lang pupunta si BP Sara doon at sasabihin niya, pwede ko po bang dalawin si Madriaga? Wow! Eh sasabihin ng iba, aba, may ebidensya, meron ditong record. Aba, yung record ba na yun ay masasabi mo lehitimo na record? Agad-agad? Di ba? Eh alam nga natin, itong gobyerno to gustong pabagsakin si BP Sara Duterte. Gustong tanggalin sa presidential race sa 2028. So gagawin nito ang lahat para i-link si BP Sara Duterte. Eh baka nga bigla may lumabas pang video na, nako, duda ako, baka AI yan. Di ba? Gagawin ninyo lahat para lang talaga masira si BP Sara Duterte. Walang taong nasa tamang kaisipan ang pupunta pa doon at dadalawin si Madriaga. Mas posible, hindi totoo, mas posible pa tong kay Tebes. But I'm not saying it's true, ha? Kasi pwedeng gawa-gawa nyo lang din yan. Pero isipin mo, yung kay Madriaga, napakalago. Pumunta daw doon para dalawin si Madriaga. Hindi daw pumayag si Madriaga. Wow, drama. Tapos, nung hindi pumayag, dumiretso na ngayon kay Tebes. Pambihira kayo, Brad. Hindi, una-una wala namang masama kung dalawin niya si Madriaga. That's the truth. Eh kasi, si Madriaga, sorry, si Tebes. Walang masama kung dalawin ni BP Sara Duterte si Tebes. Kasi nga po, kung political ally niya. At gusto lang niyang i-encourage na, oy, labang ka, nandito kaming mga, kakampi mo. Hindi ko alam kung totoo, ha? Pero wala namang masama po doon kung sakasakali.
Hindi naman ibig sabihin na kagad nun, backup niya si VP Sara Duterte. Tingnan mo kung gaano kapulpul yung kanilang argument. Babasagin natin yung argument nila. At the same time, nung nangyari yon, ang pinuntahan niya ay si Arnie Tevez po. May ebidensya po ba tayo? Kasi palagi nating sinasabi, dapat may resibo. In fairness to the VP, we need to show to the public na hindi lang po ito gawa-gawa na statement na nag-visit siya, hindi lang ito sinisiraan siya, kaya sinasabi na she visited. Maaari po kaya nating ma-include bilang evidence or pieces of evidence proof that indeed there was a visit that took place. It was confirmed by the then jail warden po doon, and in fact the NBI are requesting for the CCTV even before, but we have reports na may official report po kami na nangyari yung pagbisita, and we are also Asan yung CCTV? Sablay ka na naman. Official report. Wow, ang dali-dali niyan. Una-una, kaya nga alam mo, Sabit, kasi, sorry NBI, nadadamay kayo. Sa totoo lang po alam ko marami tayong kaibigan dyan sa NBI. Marami nga nanonood dito, binabantayan daw to Sabi ko, wala ho kayo makikita dito na magpapakala tayo ng fake news. Mag-relax lang kayo dyan, magkapi-kapi kayo. Hindi ko ugali yan. Hindi ko ugali na sumakay sa chismis. That's not me. Okay? Again, kung yung ibang vlogger may ganung ugali, not me. Pero sa totoo lang, etong ginagawa ng direktor niyo, nasisira talaga yung institusyon nyo. Napaka-political po kasi ng inyong direktor. Yun ang problema ko dito. Napaka-political niya. From the very start, marami sa inyo dyan career officer. Hindi ko nga alam bakit ito ang pinasok tagalabas. Hindi kasi alam mo, iba yan Tandaan ninyo, ayoko na lang magsalita. May alam po tayo dyan sa NBI. At diyan, napaka-importante nung yung pag-akyat mo, doon sa tuktok ng yung syempre ikaw nangangarap ka bilang agent na eventually maging director ka din, di ba? Depende, di ba? Sa'yo yun At kung ikaw ay career, tas bigla na lang out of nowhere pinasok itong director na to. Anong qualification niya? Abogado lang siya. Yun lang. Pero anong kaalaman nito sa pag-iimbestiga? Anong kaalaman nito doon sa integrity? Alam natin, nakalaban nito ang mga Duterte. Kumalas to. Hindi ko alam kung kumalas siya o tinanggal siya. I'm not sure. So definitely, meron itong galit o bitterness sa mga Duterte. Tapos yan ang ilalagay mo para mag-imbestiga. Kasi nga, National Bureau of Investigation Paano magiging patas ang investigasyon kung naglagay ka ng taong hindi patas? Lahat na lang nang nilalagay sa gobyerno ngayon, mga politiko. So ano magiging galaw ng politiko? Di politician. Magiging politika ang kanilang galawan. Nag-issue kami ng subpoena to get the logbook po ng mga bumisita rito. Mahalagang parte po ang ebidensya sa ating pagtatanong because again, in the province of Negros Oriental, back in 2022, when she ran for office as Vice President together with the President, magka-allies po kami with this group. And ayaw po natin na sasabihin na kini-question natin yung kanyang intensyon. Pero para po sa amin na, who live in Negros Oriental all our lives, napakahalaga po ng ebidensya na maipakita para hindi po sasabihin na meron tayong kinikilingan o we are just trying to destroy or to yung pagsabihan siya ng hindi tama. Para po maliwanagan ang aming taong bayan in Negros Oriental kung ano talaga yung real score po dito. Kasi po, if I may say this further, we have
kasama po namin ang mga biktima who are also loyal supporters of the VP. Yung the kind who will really bring placards for her. And kung may katotohanan po ang sinasabi ni Madriaga na pinuntahan siya at siya ang target ng pagpunta kay Teves, dapat po maliwanagan yung aming mga kababayan in Negros Oriental to the harm that it could possibly bring kung totoo man po ito. Kasi po, talagang naniniwala tayo na hindi tama na violence ang magiging sagot sa ating mga gustong mangyari. No matter how difficult it will be na ituwid ang mga bagay, parang hindi po talaga dapat option ang violence. And last po, is there any link, any verified link between the visit and any plan to harm Mr. Madriaga po? There was a report of an attempt to harm Mr. Madriaga in one occasion, and nagpadala po kami ng mga investigating officers doon from NBI at na-establish po na meron talagang isang detained prisoner doon na bagong lipat pa lang ay nag-attempt na saktan po si Mr. Madriaga. Wow! Salamat po, NBI Chair. Madam Chair, we are not here to accuse without basis. We are here to seek answers. Yun. Not only for our family, but for all Filipinos who deserve Naksu! leaders. Mukha kang they can bayani, trust. Yan lang po, Madam Chair. Maraming salamat. That concludes our deliberation on the allegations of threat and destabilization. Thank you, Congresswoman Janice Digamo. Of course, the wife of the late Governor Ruel Digamo, who was murdered while serving his constituents in the Naksu. province of Negros Oriental. Ayun na. Thank you, Kong Janice. Ayun na. Since we have concluded already our deliberations on the allegations of threat and destabilization, we anticipate the committee to decide on whether or not we will tagal. be determining the existence tagal. or non-existence of the probable cause now. But before we go ano to na that, na? let me direct again the COMSEC. Please call the Vice President for the 4th time. Naksum. Alam nyo na nga wala, tatawagin nyo pa. Animal din. Tangina, dito mo. Sorry ah. Dito mo talaga malalaman na drama ito eh. Drama to. Alam mo na nga wala. 4 na beses po pang tatawagin. Drama, hayop. Oh, sige, lights, camera, action. May the committee know if the respondent, Vice President Takina, Sara mga C. bulag ba kayo? Bulag ba kayo? May the committee know that the Vice President is here or not? Ano yan, multo? Ano yung espiritu na si BP Sara Duterte? Oy, magparamdam ka. Hindi ka kasi namin nakikita. BP Sara, magparamdam ka. Kalokohan talaga eh, no? Sobrang kalokohan tong ginagawa ninyo. Drama talaga. is present in today's hearing. The respondent, Vice President Sara C. Duterte, is not present in today's hearing, Madam Let it Chair. be placed on record that the committee secretary called for the 4th time Respondent Vice President. And to this hour, she continues to be not around in our proceeding today. The same is for our intention to cater to the Vice President the continuing opportunity to present her evidence, including counter evidence to what has been presented already by the NBI, including raising clarificatory questions through the justice members. That is for the record. Would you like to say something, Director Matibag? Madam Chair, if there's
no other questions directed to the Bureau, maybe we excused by the committee. Oo, Then to go lumayas back na to our kayo. office,